Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong December 14 to 20. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading to ha, Libra, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapasya para baguhin ito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas dito. Hindi po yun negative. It's a warning para may you have an idea kung paano masusolusyonan yung mga bagay-bagay. Pero kung gusto niyo na positive lang, ang gusto niyo marinig, hindi po itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin ano mo ha. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na maaring nagiging busy. Lalo na, syempre, it's December. Yan, may mga busy situation ako na nakikita sa'yo. May mga multitask, multiple priorities. And then also, magkakaroon, andito kasi sa sitwasyon mo din, may mga bagay ka na i-evaluate. Yan, mayroon din ako nakikita ang pagkikita. Maaaring may mga getting together ng mga, pwede may mga celebration, may mga surprise parties, event man yan, or family unity, close relationship, reunion, pagkikita-kita na handun yung sitwasyon, no? Maaari din na, pwede rin na you are thinking about something, coming home. Halimbawa, uwi ka ng Pilipinas, pupunta ka ng probinsya, pupunta ka sa kalapit baryo, or someone, may mga pag-meet, no? Galing ibang bansa man yan, ng probinsya, or pamilya mo man yan, or kabalapit baryo. Pwedeng ganun, vice versa tayo. No? Andito ka sitwasyon mo rin na may mga bagay ka na parang magiging tahimik ka lang, parang ganun. No, parang na may mga bagay o sitwasyon ka na makikiramdam ka also by this week. Pwedeng sa mga kasama mo sa trabaho o sa mga tao na nakakasalamuha mo. O pwede rin na handun ka sa point na kasi may mabivision ka na may mga tao nagsisinungaling o may taong nagsisinungaling, may naglalay, ganyan. Meron din ako nakikita na may mangliling lang o pangniling lang sa'yo, sa nakita ko dito, may magmamatsyag or either ikaw magmamatsyag or sama is magmamatsyag. And then also, magpupursige at magtsatsaga ka raw sa mga bagay o sa sitwasyon mo this time. Parang nahadon ka na kahit mahirap, pwedeng pagod kasi yun, yung energy na yun. Kaya nakikita ko na medyo, mabigat. Yung there's a pain kasi ako na nakita. Pwedeng pagod yun kasi kahit na napapagod ka or mapapagod ka this week, parang nandun ka sa point na magiging you're very strong. Yun. And also, there's a reward coming. May mga union ako na nakikita sa iyo. Magkakaroon ng mga, parang may tao na mag-o-open sa iyo. Or maybe you're mag-o-open ng communication. Magkakaroon ng mga open communication. Magkakaroon ng mga someone want to commit, pwedeng kasama mo sa trabaho, ikaw, kapamilya, ganyan. Mga commitment situation ako. 7, 16, 28, 36. Meron tayong Virgo, Scorpio, Libra, Sagittarius. Okay, may mga pala kayo, no? Andito kasi sa sitwasyon mo, there's a feeling emotion situation kasi nandun yung mga bagay na meron kang hinihiling. Kumbaga, there's a wish come true or you're hoping, no? May mga hope situation ako na nakita na gusto mong, parang there's a desire, no? When it comes to sa desire na yon, sa nakikita ko dito is hoping hindi siya ganun na ma-delay. Ang nakikita ko dito, maaaring pag-iisipan mo siya. Makakaroon ka lang siguro ng mga konting lungkot, kaya makakaramdam ka. Sa iba sa inyo ha.
Sa iba naman sa inyo, magkakaroon kayo ng pwedeng sa iba is disappointment yun. Pwedeng disappointment sa isang lalaki, kaya magkakaroon ng quarrel, quarrent, or any situation in life, ganyan. Pwedeng hindi kayo magkakaintindihan, ganyan. Or pwedeng ikaw ito sa kanya. Yun ang nakita ko sa iba. Also, may mga stress, depression, and there's a loss. Maraming klase kasi yung loss situation. Pwedeng delay of your wish come true. Pwedeng loss of trust, loss of communication, loss of hope, loss of someone, loss of faith, loss of, may mga ganon. Basta there's a loss situation, loss of tiwala, mga ganon. No, kung ano man yan. And then, may mga sitwasyon na maaring hindi pa natatapos or hindi naki-clear. Ako nakikita dito. May mga need to progress. Ako nakikita. Sa iba naman sa inyo, they feeling burden, may mga big problem, may mga kalungkutan kayo na mararamdaman o may mga lungkot kang mararamdaman, ganun. Ingat ka na lang kasi siguro nga because of pagod din sa iba, you feel drained or feeling empty, baka kulang ka sa tulog, siguro medyo bumawi ka if ever, sa iba sa inyo. May tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan, may mangliling lang o may pangliling lang. Kung karelasyon mo man yan, kasama mo sa trabaho or someone who's connected sa'yo, merong pandaraya. Ibig sabihin, there's a cheating situation. Ako nakita. Mag-ingat ka pa rin, no? Halimbawa, kung sa pera ba yan, sa relasyon man yan, sa kaibigan mo man yan, ganyan. Di ba? Baka mamaya behind your back, tapos o kaya nagsisinungaling siya. Kasi may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Tingnan natin energy mo. Ano energy niya this week, Libra? Diba dito parang there's a situation na you want to achieve or may mga sitwasyon na parang paninindigan mo, ganyan. This week or handun yung sitwasyon na may mga bagay ka na the past situation or may mga unresolved situation, ganyan, tension na hindi na-resolbahan, pwedeng ipa-progress mo siya or aayusin mo siya, may mga ganun. Kung saang aspeto ng buhay mo yun. Halimbawa, sa bahay mo, sa relasyon mo, sa pamilya mo, kung saan man yan, sa trabaho mo, o kaya sa mga papers and documents mo, if ever na meron, may mga ganun sitwasyon, may mga bagay ka na aayusin. Energy niya. Okay. Yung iba dito single, ano. Ay, anak, pinupo mo naman si Mami Baluga. Buti hindi napunta sa ulo ko. Dito, baba. Energy mo this week. May magkakaroon ka ng transformation this week. Kasi, this week, natito ka sa sitwasyon mo na mas more ka mag-focus sa sarili mo this week. Yun na nakikita ko sa'yo. Mas more ka magiging very caring, ganyan. Mas more ka mag-focus to your stability. Mas magbibigay ka ng effort sa sarili mo. Ibig sabihin, may babaguhin ka or magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Parang, sa iba sityo, siguro mas kontento ka na being you, being ikaw lang, ganyan. Mas i-enjoyin mo more much yung sarili mo o kaya yung mga tao sa paligid mo, ganyan. Mas gugustuhin mo kasama yung pamilya mo, sa iba sa inyo, sa iba ganun na, o sa iba sa inyo or being a single, andun ka sa very contento ka sa sarili mo. Yun. Ang nakikita ko rin dito, kasi pagbabago to no? Pagbabago, may mga babaguhin ka sa sarili mo or aayusin sa sarili mo, ganyan. Halimbawa, bibili ka ng mga gusto mong bagay, bibili ka ng damit, bibili ka ng sapatos, mga needs mo, ganyan. Nandun ka sa point kasi you are more on focusing this week, ganyan. May mga bagay na sisiyasatin mo, ganyan. Ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon ka na pwedeng itatama mo siya, o itatama mo yung sarili mo, susuportahan mo siya, tutulungan mo siya, ganyan. Anong parating sa kanya?
parating. Devil! Ba yun? Devil talaga siya. Okay. Oh. Okay, see. Okay, parating sa'yo. Iba dito, dalawa ka relasyon, ano? Pero titingnan pa rin natin. Okay, parating sa'yo, makaka-receive ka raw, there's a reward kasi, no? Makaka-receive ka ng gift, or tulong, o pagmamahal. Ganyan. Or sorpresa, pwedeng ganon. Or maybe ikaw ito, no? You are thinking about giving something sa mga mahal mo sa buhay o sa kung sino man yan. Ganyan. Pwedeng tutulungan mo siya, bibigyan mo siya ng regalo, pagmamahal, or iintindihin mo siya, maaaring gano'n. Nandito ka sa sitwasyon, parating din kasi sa'yo, may mga sisiyasatin ka na mga bagay, ganyan. Meron ka, para maghahanap ka na mga solutions in life, nandun sa point na yun. Medyo, may mga parating rin sa'yo, magmumuni-muni yung iba, nandun ka sa point. Yan, magmumuni-muni ka, may mga mumuni-munihin ka, may mga sitwasyon na magiging back and forth ka. Yun, also parating sa'yo, syempre, mag-ingat ka kasi may mga tao na magiging masakit yung salita nila sa'yo, hindi mo magugustuhan yung mga either chismis man ito o yung mga sasabihin nila sa'yo. Yan, may mga tao or may tao na may mga dark thoughts sa'yo or hoping hindi ikaw ito, no? Yan, may mga maririnig ka sa paligid mo na hindi mo magugustuhan or pwede rin ito is pambobola, no, sa iba. Pwedeng ito is pambobola na hindi naman totoo, pero alam ko na alam mo na hindi totoo. Ganyan. Yun ang nakikita kong parating sa'yo. And then, sa iba sa inyo, frustration, ganyan. Maaring mapuprostrate ka or magkakaroon ka ng konting problema or maybe you feel painful sa isang taong mas bata sa'yo. Pwedeng anak mo, pwedeng pamangkin mo, basta mas bata siya sa'yo. Kung sino man siya, basta magkakaroon ka ng frustration sa kanya or pwedeng hindi mo magugustuhan yung sabihin niya or pwedeng itong tao na to is meron siyang painful situation na pinagdadaanan and then hihingi siya sa'yo ng tulong, pwedeng ganon. Yan, pwedeng makaka-receive ka sa kanya ng text message sa iba, no? Or news or text message, pwedeng makaka-receive ka or na pwede mo ika-frustrate or pwede mo pag-isip o pwede mo ikalito, ganyan. May kukonek sa'yo. Tinitingnan ko kung ano pa meron kong makikita. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. Ano dapat niya iwasan this week? May mga bagay kang iisipin, ano? Talaga this week. Ba, ano kaya, parang ano kaya para sa kanya? Ano kaya para dito? Ano kaya parang isipin mo na magastos. Mukhang gastos ata tong isipin mo. Dapat iwasan niya. Yan ako, nagbasurera tong isang anak ko eh. No? Natang ng mga basurang hinahakot niya. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mapanghinaan ka ng loob. Yan, iwasan mo. Iwasan mo mapanghinaan ka ng loob. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo in the same page, yung magiging unfair sa'yo, or ikaw being an unfair. Yan. Iwasan mo yung ma-imbalance ka. Iwasan mo yung malito sa mga bagay na gusto mong gawin o planuhin, ganyan. Or magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, ganyan. Iwasan mo rin yung pwede namang gawin na ngayon, bakit bukas pa, bakit sa next week pa, bakit sa next year pa. Mga pagpapaliban, kumbaga. Iwasan mo rin yung, syempre yung hindi ka magtiyaga, magporsige, no, sa mga bagay na paplanuhin mo o gagawin o actionan mo. Yun ang nakikita ko dito. O didesisyonan mo. Iwasan mo rin yung
Iwasan mo yung mga tao na sinungaling, no? And being an option, isa rin yun. Iwasan mo rin yung mag-isip ng mga bagay na gusto kong sana ganito ka, maging ganyan ka, yung parang maghihigante, or kahit isip mo pa lang yan, hindi na rin kasi good yun, ano? Yan, iwasan mo yung mga taong nag-iisip na mabigo ka into yourself, or yung mga tao na na may masamang intention sa'yo, ganyan. Or ikaw ito ha, listen, anak ko baka muna. Saka syempre yung not to put a guard when it comes to yourself, ganyan. Kumbaga, you need to protect your energy, you need to protect yourself, you need to putting a guard in any situation of life. Kumbaga, huwag masyadong labis-labis, huwag masyadong bigay, huwag masyadong, basta kung ano man yan. No? Kung saan man yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Libra. May magtatapos sa buhay mo. May travel kayo? Malayo man o malapit yan. Parang someone's thinking about traveling. Okay. Pero magkakaroon pa ito ng pagbabago. Malayo man siya o malapit. May mga travel ako na. Ay! Ate! Nagwawala ang ate. Sandali lang. Hello? Siguro ang dami niyong karelasyon. Kasi nagwawala si card. Diba dito dalawa eh. Okay, when it comes sa love. Kung kayo is single. Makakakilala kayo ng taong magmamahal or basta may makakilala kayong tao bago. So, iba dito kilala mo na to. Either kasama mo siya sa trabaho or makakilala mo siya sa related siya sa trabaho, o kaya is basta may related sa kasama sa trabaho or connection sa trabaho, ganyan. Yun na nakikita ko. Kasi iba dito by the internet nyo, may makikilala kayo. And sa mga single dyan pero you need to trust your intuition. Pwedeng malilito kayo kasi ito. Dalawa, universe. Pero may dalawa na siya eh. Kung may dalawa na siya at may isa siya, may darating na pwedeng iba dito attraction to, or mga ka-text-text, kausap-kausap, mga ganyan. Kung kayo naman is separated nitong tao to, medyo iba dito, LDR. Kasi hindi ko alam kung ikaw or siya, pwedeng ito is may relasyon. May either pamilyado itong tao na to, no? Or ikaw ang pamilyado, yun na nakikita ko dito. Nagkaroon ng pagtatapos dito sa sitwasyon na ito. And then sa nakita ko naman, maaaring may nalaman ka rin sa kanyang katotohanan, dito. May nalaman ka sa kanyang katotohanan na may iba nga. Oh my God, may iba pala. Kasi kung tutuusin, alam mo dito sa relasyon na to, pagiging makasarilit sa Kim. Pero isa sa inyo, they still holding itong relationship na to. Handun pa rin yung sitwasyon na they want to communicate sa'yo, gusto niya pa rin ng union, yun na nakikita ko sa kanya. Pero it's more on, dalawa na yung devil na lumabas sa'yo. It's more on sarili kasi itong nakikita ko, Nahandun yung isa sa inyo na hindi niya alam na kung saan siya patungo, sa kaliwa o sa kanan o diretso. Pero sabi niya, I want peace, or gusto niya ng kausapin ka niya, I want peace sa'yo, ang sinasabi niya dito. Baka mabibigla ka, baka ikakabigla mo yung pag-connect nitong tao na to. Yun na nakita. So, isa sa inyo naghihintay eh. Either siya ang mabibigla or ikaw ang mabibigla. Masya-shock pag nagkaroon kayo ng connection nito. Yun. Pero nandiyo siya sa point na naghihintay. May na siya, karelasyon na.
Pwedeng ikaw ito siya. Okay, kung kayo naman is in relationship. Kung kayo is in relationship, sa nakikita ko dito, parang may mga inaayos kayo, no? Dito. Sa iba sa inyo, either may inaayos kayo ng mga bagay-bagay, pero bakit kaya lumalabas yung devil? May inaayos yung iba ng mga bagay-bagay. Pwedeng mga papers, documents, o may mga pagsasaayos, o halimbawa, may mga unfinished business sa part niya o sa part mo. Pwedeng gano'n, may mga unfinished business, pwedeng yun is inaayos niya. No? O kaya naman, may mga bagay na dapat ayusin. Yun, ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, is kung sa may mga third party ha, sa mga may third party kasi maaring alam mo, ang nakikita ko dito, maaring alam mo, kaso nananahimik ka lang. Ay anak, wag mong sirain yung ano natin. Yun ang nakikita ko dito. Alam mo yung parang nagpapatrap at nagpapasta ka dito sa sitwasyon. Sa iba naman sa inyo, nandito yung sitwasyon na lalo pag same sex kayo, di ba? Yun talaga. Depende lang siguro kung sa Amerika kayo or sa ibang bansa pa na pwede yung same-sex relationship na kasal. Pwede yun. Ako nakikita dito. Pero sana, sa iba dito kasi meron kang ikabibigla o ikakashock o ikakagulat sa relasyon na ito na magaganap o mangyayari. Pwedeng mag-away kayo, makabiglang hindi kayo. Kung ano man niya, basta ikakagulat mo yun. Pwedeng ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. Yun ang sabi. They value you. Sa nakita ko, maybe ikaw to, you value this person. No? Money. Gusto yung money niya. Okay. Money and trabaho to kasi din naman nanggagaling yung ano mo. Okay, money. Money. Okay, when it comes sa money mo, successful naman. Sa nakikita ko dito, medyo may konting angat naman, no? May mga bagay lang siguro na kasi hindi siya ganun, syempre hindi ganun ka-blessing. Blessing pa rin yun kahit konti sa nakikita ko dito kasi andito ka sa sitwasyon mo na makakaramdam ka ng kasiyahan pagdating sa pera mo. Siguro nga kasi kung madaming work or maraming overtime, pwedeng ganun, di ba? Or night shift ka, pwedeng ganun. Maganda yung pagpasok niya dito kasi we have the Queen of Pentacles. Hindi siya hirap dito sa nakikita ko. Hindi naman siya hirap, pero I don't know why, pero may iniisip ka na bagay. Hindi ko alam kung pagkakagastusan mo ba siya, o bibilhin mo ba siya, or susuporta ka ba, magbibigay ka. Parang ganun ako nakikita sa'yo dito. Yun. Kasi meron ding tao dito na makikipag-communicate sa'yo. Pwedeng hihingi sa sa'yo ng pera, or hihingi sa sa'yo ng tulong, or may hihilingin sa sa'yo. Ganyan. Or maybe this is you. Pero may taong makikipag-usap sa'yo na maaaring pagkakagastusan ito. Sa iba sa inyo Kumbaga sa pera mo, you are satisfied. There's a positive outcome. Ako nakikita sa'yo. Advice. Anak, sino nasa baba? Ano ba itong mga anak ko? Nag-heater ako. Tapos, nandito naman sila sa taas. O, diba? Saan ka? O, sino mag-heater sa baba? Sayang ang kuryente. Okay. When it comes sa advice, kailangan mo daw mag-trust sa intuition mo. Yun ang pinaka-the best lahat. Mag-trust ka sa intuition mo, no? Mag-trust ka sa intuition mo. Kung ano yung sinasabi ng intuition mo, makinig ka. And then also, have faith
aray ko, may good karma kang darating, oh. May good karma. May malalaman ka raw katotohanan. May good karma. May hingi din ng suporta. Yan, may have faith. May mga exciting opportunity in the future na darating sa iyo. Also, siyempre sinasabi dito na you are truly blessed from the universe kasi andito yung may mga darating sa iyo. Titingnan natin 2026 mga kung ano mangyayari. May mga darating sa iyo na ah, bagay na mahuhustisyahan, mga ganun. And then also, be idealism, have clarity, and then believe yourself, baguhin mo daw yung paniniwala mo sa taas, be creative, and also, may mga bagay na need to renew or baguhin, and na nakikita ko dito, always try to make it balance, and then, do your duty, kumbaga, gawin mo yung mga bagay sa tamang sitwasyon. Kumbaga, kung may mga mali, itama, ganyan. Kumbaga, nahandun din yung always have a clarity. Yun ang sinasabi dito. Do your duty, desisyonan yung mga dapat desisyonan, i-let go yung mga dapat i-let go, i-cut yung mga dapat i-cut, and then, it's time to transform. Or pwede rin siya na change of decision making, yun ang sinasabi dito. Be equal, ganyan. Balance and equal. Arigato namaste, God bless.